Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Special din ang binitawang salita ni Duterte kung paano makapapasok sa Senado ang kanyang mga ikinakampanyang kandidato. Nakatutok si Marisol Abduraman. Alright, reaction. TVPS nagbabalik. Reaction. Bago po natin tuluyan talakayin ang mga tatalakayin natin ngayon, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang ating video. 420,000 strong subscribers na po tayo mga kareaksyon. At dito mga kareaksyon, tuloy-tuloy po ang hindi ko alam kung kinakabahan, natatakot, nanginginig sa takot ang Malacanang sa mga sinabi ni Pangulong Duterte. At alam niyo po ba mga kareaksyon, ay nagalit po ang China. Nagalit po ang China doon sa mga pasaring ni Bobong Marcos na kesyo sa pagbomba ng water cannon, ganyan-ganyan. Hindi po tayo pro-China, pero pro-peace po tayo, hindi rin tayo pro-war. Ang problema po dito kasi, ang gera ng may gera ay dinadala sa Pilipinas at dito nila gagawin. Hindi po tama yan, hindi po natin tatanggapin yan, mali po yan. Kung gusto nilang gumera, wag dito sa Pilipinas. Pumunta kayo sa ibang lugar. Di po ba mga kareaksyon? Kaya dito mga kareaksyon, kung magkakaroon po ng destabilisasyon sa region, dito po sa South China Sea, West Philippine Sea, kung ano man siya ang tawag natin dyan, sana naman itong rehimeng Marcos na ito, ay huwag siya masyadong padalos-dalos at magiging uto-uto sa sinasabi sa kanya ng mga ibang lahi, no? Lalong-lalo na yung mga pagpapadala dito ng mga malalakas na armas. Maganda po kung sa atin yan eh. Kaya lang, hindi sa atin, kaya nagagalit yung China. Kung gagamitin nga naman para sa kanila yun, alam po ninyo kasi may problema ang China at saka yung Taiwan. Ngayon, siyempre strategic po sa Taiwan na may mga ganyang armas. Yung Typhoon, ganyan-ganyan na nandito sa Pilipinas. So, gusto mang umatake ng China sa Taiwan, medyo nagdadalawang isip sila kasi nga napapalibutan sila ng mga malalakas na mga missile. No? Madaling ipapadala sa China yun. Kaya yun po hindi po actually pagpoprotekta sa Pilipinas yun. Ang mga nilalagay po nila dito, posible. Hindi ko po sinabing 100%, ganun po ang kanilang strategic paglalagay ng mga Typhoon missile dito sa Pilipinas. Baka naman nilalagay nila yung Typhoon missile dito kapag umatake ang China sa Taiwan, madaling matutulungan nila ang Taiwan. Hindi upang matulungan nila ang Pilipinas. Meron po ba tayong paggera kontra China? Wala naman, di ba? Kaya dito mga kareaksyon, tulungan ninyo kung reaksyonan ng mga bagay na ito. At yung mga, alam nyo na, yung mga controversial di umano na sinabi ng Pangulong Duterte na patungkol sa kakatay niya yung 15 senador para may posisyon ng senador ng PDP laban, yun po hindi po nila naintindihan. Kinuha po nilang literal yun. Yun po ay patuloy na ginagamit na naman sa Pangulong Duterte upang alam nyo na po mga kareaksyon ay matulig sana naman. At maganda naman ang ginawa ng Pangulong Duterte dahil lalo pong nakilala ang kanyang mga kandidato. Talagang matalino po itong ang Pangulong Duterte. Kaya lang mga kareaksyon, uulitin ko, hindi naman po na actual na pagpatay ang gustong mangyari po ng Pangulong Duterte. Yung pong sinasabi niyang patayin natin yung 15, ibig sabihin, wag nating iboto. Ibig sabihin, patayin natin yung kanilang kakampanya sa pamamagitan ng ating boto. Yun naman sinabi niyang pasabugin. Pasabugin natin ang ating mga boses, ang boto natin, para naman manalo ang PDP laban. Hindi wag niyong kukuning literal yun.
Pag hindi nyo naintindihan yun, ibig sabihin mga ka-reaction, hindi ka Duterte supporter. Kaming mga Duterte, naiintindihan namin yun. Hindi naman literal yun. Kasi literal ang pag-unawa nyo sa Pangulong Duterte. Kaya naman kayo ay matatawag namin mga mga walang alam. Oo. Magtanong muna kasi kayo sa amin, ano bang ibig sabihin ng Pangulong Duterte nung sinabi niyang papatayin niyo yung 15, pasasabugin. I-explain namin sa inyo ngayon, patayin yung kalang kumpanya, pasabugin natin ang ating mga boto para naman manalo ang PDP laban senatorial candidate. Yan po ibig sabihin nun. May tanong pa kayo? Kasi kailangan ibuksan nyo ang pag-iisip ninyo. Nasara na yung pag-iisip ninyo dahil sa pulburon, ganoon. Diba? O kaya naman talagang ayaw nyong intindihin yung tunay na kahulugan na sinasabi ng Pangulong Duterte. Kayo naman kasi, nakikinig pa kayo. Kung ayaw nyong marinig ang sasabihin ng Pangulong Duterte, huwag kayong makinig. Nakikinig kasi kayo, hindi naman kayong kausap niya eh. Sino man kausap ng Pangulong Duterte nung yung very exclusive proclamation? Yung exclusive kasi po yun. Yung proclamation na yun kasi may cellphone naman, may camera naman, tsaka iniintindi nila ang safety. Di ba safety ng Pangulong Duterte? Kaya hindi sila pumunta sa mga basketball court, sa mga Araneta Coliseum na yan, sa mga stadium na yan. Na yun naman po ang ginagawa ni pambansang bobo si Larry Gadon. Bakit daw hindi siya na gano'n doon sa malaking lugar, ganyan-ganyan? Oy, Gadon, bobo ka ba? Siyempre, alangan naman pupunta sila doon. May mga cellphone naman, may mga TV naman, may mga ganyan naman. Di ba, iilan lang naman ang makakapunta doon? 10,000. O sabihin na natin 100,000. O yung cellphone, nila yung maaabot niyan. Bobo ka kasi. Wala, hindi mo alam na may social media ngayon. Kaya na sa loob ng kwarto ka, kaya mo nga mag-trending eh. Di po ba itong si Gadon, makitid talaga ang utak kaya na-disbar to eh. O baka kung padidisbar mo niyan ha, wag mo kong ihawa. Wag mo kong padidisbar. Kaya naman mga ka-reaction dito, marami tayo talagang pag-uusapan dito patungkol sa mga bagay na yan. Pero bago yan mga ka-reaksyon, ang tagal ko nang sasalita, hindi ko pa sinabi sa inyo mag-subscribe kayo, i-like and share ang ating mga video. 420,000 strong subscribers na po tayo. Woo! Palakpakan po ninyo inyong mga sarili, kaya po lalong lumalakas tumitindi ang ating Reaction TVPH YouTube channel. Dahil sa inyo, dahil sa mga supporter ng mga Duterte, dahil sa mga supporter na nagmamahal ng tunay sa ating bayang Pilipinas. At yan po'y walang iba ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte. Patuloy po natin protektahan ang ating Vice Presidente dahil wala na po tayong ibang pwedeng ilagay dyan sa panahong ito na yung mga magdanakaw, mandarambong, mga walang pagmamahal sa bayan ng mga inayupak na yan. Ito na po, pakinggan na po natin tuloy-tuloy ang balita po at tayo po sabay-sabay na mag-react, okay? Meron isang presidente na talagang bangag. Walang sinabi ang Pangulo kung anong presidente yun. Merong isang presidente na talagang bangag. Malay mo, presidente ng TODA, presidente ng maraming klaseng presidente dyan. Diba? Yan, malay natin, diba? Malay natin si Bongbong Marcos yun, hindi natin alam. Ikaw ba yun? Bongbong Marcos, ikaw ba yun? Bangag ka ba? O ba't di ka sumagot dito? I-demanda mo, libel. Libel, i-demanda mo. Ba't ayaw mong i-demanda libel? O diba ayaw niyang i-demanda libel? Sa may Pampanga. O diba? O binanggit na patunay. Pero bumanat ng ganyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban Proclamation Rally kagabi. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. O hindi raw siya buwang, pero yung bisyo ng droga, long term, maging ulul siya, hindi siya buwang. Kaya naman sinasabi natin mga ka-reaction, bakit hindi ka pa magpa-political test, BBM? Magpa-political test ka na para mapahiya si Duterte, mapahiya kami lahat. Di ba? Para hindi namin sasabihin ka sa isa ka sabog. Isa kang bangag. Isa kang nagdudroga. Isa kang nagkukok. Isa kang nag-heroin.
Di po ba mga kareaksyon? Ay, hindi! Wala ka doon. Oh, wala pala. O pag itanggal po lahat yun in aid of the legislation, hindi raw siya addictus benedictus. Magpa-polygraph test ka kasi. Matatapos na lang yung termino mo. Ganyan ka ba rin? Takot ka magpa-polygraph test? Ha? Takot kang magpa-polygraph test gano'n? Bangag ka. Kung ganyan, ayaw mo magpa-polygraph test. Sinabi niya yan sa gitna ng kanyang batikos sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ang Pilipino napipika na either failed promises or whatever. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short. Partikular niyang inihalimbawa ang bigas. Kung matatandaan, ipinangako sa kampanya ng Pangulo ang 20 pesos na kilo nito na kalaunay nilinaw niyang aspiration o target lang. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. May mungkahi rin ang dating Pangulo para anya mabakante kaugnay ng mga senador. Di patay natin. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung No comment ang mismong tugon ng palasyo sa pahayag na yan. Gayon din sa pahayag ni Duterte sa presyo ng bigas at paggamit umano ng droga ng Pangulo. Ang mga batiko. No comment ng palasyo sa mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Isa o dalawa lamang ang dahilan yan. Walang kasinungalingan, totoo, at walang kasinungalingan yan. Totoo yan. Namo. Oo, magsalita kasi kayo sa Malacanang, sagutin ninyo. Yung 15 papatayin ng Pangulong Duterte, ano lang yun? Alam niyo na, hindi nyo naiintindihan ang sinasabi niya. Namo. Ha? Hindi nyo naiintindihan ang sinasabi ng Pangulong Duterte. Sa mga hindi nakakaunawa dyan, hindi gano'n ang ibig niya sabihin. Si Duterte, ginamit niyang argumento kung paano pumili ng kandidatong iboboto. Kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Halos pareho sa pinangkumbinsi ng Pangulo sa mga botante sa proclamation rally ng administration senatorial slate nitong Martes. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Wala pang direktang pinangalanan pero pamilyar ang mga isyong binanggit. Partikular ang tungkol sa West Philippine Sea, Pogo at war on drugs. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Alam niyo po, nagalit po ang China dun. Nagalit. Ito po, pakinggan po ninyo ha. Nagpahayag ng mariing pagtutol ang China saan ito'y paggamit ni Pangulong Marcos Jr. sa issue ng South China Sea para sa pampulitikang manipulasyon. Samantala, mid-range missile system na idineploy ng US sa Pilipinas nagdudulot daw ng malubhang pinsala at banta sa seguridad ng rehiyon ayon sa isang Chinese official. Si Creslin Catarong magbabalita. Lumespak ang China sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa South China Sea. Nagkaroon kasi ng proclamation rally para sa kanyang Senate candidates sa Ilocos Norte kamakailan lang.
Sa naging talumpati sa nasabing rally, sinabi ni Marcos Jr. na wala sa kanyang mga kandidato ang pumapalakpak sa China o nagbubunyi kapag binobomba ng tubig ng Chinese Coast Guard ang Coast Guard vessels ng Pilipinas sa South China Sea. Tugon naman dito ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, hindi magpapakundangan ang sinuwang Chino sa pagbibigay ng angkop at lehitimong tugon na hindi gumagawa ng anumang aksyon kapag ang China ay nahaharap sa mga paglabag at provokasyon na ginagawa ng Pilipinas. Dagdag ng Chinese official, tutol ang China sa paggamit sa isyu ng South China Sea para sa mga layuning pampulitika. Patungkol naman sa dineploy ng Estados Unidos na mid-range capability missile system sa Pilipinas ay muling nagpahayag ng mariin na pagtutol dito ang China. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na nagdudulot ito ng malubhang pinsala at banta sa seguridad ng rehiyon. Dagdag pa ni Guo Jiakun, sumisira rin ito sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at nagpapahina sa mga lehitimong interes sa seguridad ng iba pang mga bansa. Ang naturang pahayag ay matapos hamunin ni Marcos Jr. ang China na tigilan ang mga agresibo nitong aksyon kaugnay ng isyu sa pinag-aagawang teritoryo para pag-isipan niyang ibalik sa US ang Typhoon missile system. Iginiit naman ng Chinese official na ang Pilipinas ay paulit-ulit na nagbabago ng pahayag hinggil sa isyu ng pag-deploy ng Typhoon system. Aniya, una ay sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na ang pag-deploy ay temporary lamang at ang nasabing equipment ay aalisin sa bansa matapos ang mga military exercise. Ngunit sa halip, nagbabalak pa ito na makakuha ng sarili nitong mid-range system at magpakita ng kakayahan na nagpapahiwatig ng banta o pangamba sa iba kung saan iniuugnay pa sa isyu ng South China Sea. Una rito, nagpahayag si Defense Secretary Gilberto Teodoro na plano ng Pilipinas na makakuha ng sarili nitong mid-range system. Ipinunto pa ng Chinese official na ang pag-deploy ng Typhoon missile system dito ay napakadelikado at nagpapakita ng geopolitical na pagtutunggali na walang maidudulot na magandang epekto para sa kahit na sino. Binigyang diin naman ito na hindi magpapakundangan ang China kapag ang mga interes nito sa seguridad ay nasira o bantaan. Kaugnay dito, nanawagan ang China sa Pilipinas na baguhin ang direksyon nito at gumawa ng mga desisyong pang-estratehiya na maglilingkod sa interes ng Pilipinas at ng kanyang mamamayan. Para sa Diyos, Di po ba mga ka-reaksyon? Hindi po ako pro-China ha. Pro-Philippines ako. Ayaw ko yung mga Chinese dyan sa South China Sea o sa West Philippine Sea. Pero dapat maging dahan-dahan po itong si Bobong Marcos sa pagbibitaw niya ng mga salita na kung saan sinabi nila noon na mawawala yung mga Typhoon missiles na yan pagkatapos ng mga exercises. Hindi po nawala. Ngayon sinasabi na naman ni Bobong Marcos na kailangan tigil ng China ang panggigipit sa mga Pilipino dyan sa West Philippine Sea sa pagbubomba ng water cannon, laser, kung ano-ano pang ginagawa na dyan. Di ba? Hindi ko alam kung ano-ano, basta ganoon. Ngayon mga kareaksyon, hindi na naman tinanggal na namang ang kondisyon na naman ni Bobong Marcos ay ganito po mga kareaksyon ng kondisyon. Ha? Itigil nyo yan, tatanggalin namin itong mga Typhoon missiles na to. Ano po yan? Alam po ba ninyo na ang Taiwan at China ay nasa kalagitnaan sila ng sigalot ngayon? At alam naman po natin na number 1 supporter ng Taiwan ay ang Amerika. Kapag pumutok po ang kaguluhan dyan sa Taiwan Strait, sa Taiwan, mahagip po at mahagip yung mga nasa norte. Ang tanong po, ito ang tanong. Siyempre, iniisip po ng China na itong mga missile system na ito ay baka gamitin ng US para tulungan ang Taiwan. So, magtatagumpay po ang madilim na balakin kung sino man niya mayroong balakin dyan na dalawa na ang gera ngayon, Taiwan at Pilipinas. Gusto po ba natin yun? Gusto natin yun? Wala tayong kinalaman sa away nila. Yung West Philippine Sea, yung South China Sea, yung mga malilit na isla dyan. Kung ano nang ginawa ng katarantaduhan dyan, hayaan natin sila. Di po ba mga ka-reaction? Kasi po, ganito yan. Nahihirapan po ang mga Pilipino sa ganyang bagay. Sa ang mga saging natin, nasisira na eh. Hindi na yata masyadong bumibili ng saging ang mga Chinoy, Chinese eh. Di po ba mga ka-reaction? Kaya dito hindi tama itong mga pronouncement at mga sinasabi ni Bobong Marcos. Mga kapitbahay natin yan eh. Pwede tayong magpag-usap ng maayos dyan. Hindi naman natin dapat laging inaaway yan eh. Ginagaling nyo ako eh.
ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Patuloy nating hinihinga ng pahayag ang kampo ni Duterte sa mga pahaging. Pero ilan sa mga yan ang dati nang sinabi ng Pangulo na kailangan gawin tulad ng drug war. Para sa GMA Integrated News. O, di po ba? Ito naman. Ibang balita naman to. Tinuligsa ni House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador. Ginawa ng dating punong ehekutibo ang pahayag sa proclamation rally ng pinangungunahang political party, ang PDP Laban. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ayon kay Congressman Asidre, talagang mag-ama nga sina dating Pangulong Duterte at VP Sara. Kabilang sa articles of impeachment laban kay VP Duterte ang ginawa nitong pagbabanta umano kina Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Representative Asidre, hindi biro ang pagbabantang pumatay ng opisyal ng gobyerno. Pagpapalaganap niya ito ng kultura ng karahasan at pagpapahina sa demokrasya. Dagdag pa nito, inciting to sedition o grave threats ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno at hindi pwedeng baliwalain dahil banta sa seguridad. Samantala, inudyukan naman ni House Deputy Majority Leader Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang mga senador na umaksyon na sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. May babala rin sa publiko si Congressman Defensor na isa sa magiging House Prosecutor sa nakabinbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi biro yon. Conditioning yon para ma-normalize ang salitang pagpatay sa isip ng mga Pilipino. Kasi magiging depensa din yun nila. Matagin mo yan, magiging depensa mo. Nandiyan ka sa rally. Depensa ni Sara Duterte yun. Ang layo nun eh. Si ano naman si Defensor naman Impeachment trial. So mag-ingat tayo. Huwag na tayo magpapaloko pa sa ganyang conditioning ng mga taong bayan. Di ba mga reaksyon? Mahirap yan. In that statement, sabi ko kung binabato na yung bahay nyo, dapat gumising na kayo at tumindig na kung ano yung dapat gawin. Hindi, pag binabato yung bahay ko, umanda yung bumabato. O kaya ganyan ang ginagawa sa inyo ng mga senador eh. Binabato nyo yung mga senado eh. Hindi, binabato po nila. O anong ginawa ngayon ni SP Kilay? Pinapansin kayo, hindi kayo papansinin yan. Kasi, meron ding usap-usapan sa Baycam yan. Wala raw pirma yung enroll bill. Kaya kayo, mga ka-reaction, ito na ako po. Pag-uusapan natin mamaya yung enroll bill. Meron pong aarestuin. Meron pong makukulong. Oy, tama, mag-ready-ready ka na, magbalot-balot ka na. Tuloy po natin Under the Constitution. And that is to proceed with trial. Proceed forthwith with trial. Ba, magaling ka pa kay Escudero. Paportwit ka dyan. Inupuan niya na napakatagal. Tapos gusto niyo magkakaroon ng impeachment. Paano yung mga re-election ni Senador? Hindi sila makakapangampanya? Ino-onsin niyo si Tolentino, ganoon. Dinodouble cross niyo si Tolentino. Dinodouble cross nila si Tolentino. Ayaw nilang mangampanya si Tolentino. Kasi si Bongo tsaka si Bato, sigurado na yan. Tsaka nagtataka ako sa mga survey Wala si Marcoleta, puta. Number 1 si Marcoleta sa tao Ba't wala si Marcoleta? Bakit wala si Marcoleta? Ayon pa kay Representative Defensor, marami ng batikang abogado ang nagpahayag ng kagustuhang tumulong sa kanila sa prosecution panel para sa impeachment trial. Dinagsa kami ng mga legal eagles na sa buong Pilipinas na gustong tumulong to proceed with this impeachment trial at dinagsa kami ng mga batikang abogado na gustong makonvict at matapos na itong impeachment trial.
Naghahanda na ang House Prosecution Panel dahil sa posibilidad na magbago ng isip ang Senado at mag-umpisa ng mas maaga kaysa Hulyo ang paglilitis kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos. So di po ba mga ka-reaction? Yan ang sinasabi natin dyan. Yan ang sinasabi natin. Gigil na gigil po silang ipa-impeach si VP Sara. Kating-kati ang mga inayupak na yan kasi alam po nila na wala na. Talo na sila. Di po ba? Kaya dito mga ka-reaction, walang magagawa mga yan. Ito, pakinggan naman natin si Pambasang Bobo. Pambasang Bobo! Kumusta ka na? Anong kinukuda mo? Sige, magsalita ka. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo ang umattend doon sa Ilocos Norte at ganoon din doon sa Iloilo. Libo-libo. Ito... Libo! Di ba libo-libo ang nagatin? Magkano? Kada isa sa kanila? Anak ka ng Magkano nga kada isa sa kanila? Libo rin. Libo. Oy, Gadon, makinig ka dito. Pambasang Bobo ng Pilipinas, makinig ka. Alam mo, Gadon, hindi naman kailangan istorbuhin pa natin ang mga kababayan nila para lamang sa proclamation ng Senado na yan eh. Di ba mga ka-reaction? Pero marami rin. Nasa labas. Di ba? Kung kakailanganin pumunta ng Luneta, pwede yan. Kaya lang, alam mo Gadon, ang resources ng PDP laban ay kakaunti lang. Ang pera ng PDP laban, konti lang, hindi katulad ninyo. Saan nyo galing yung napakaraming perang ginagastos nyo sa kumpanya? Naka-LED light pa kayo, Wala kasing pera, nakasilagi ng pera ng mga alyansa. Alyansa ng mga korap. Ay, hindi. Pakitanggal po yung korap sa record in aid of the legislation. Hindi raw korap. Di po ba? Kaya dito itong si Gadon, pinagmamayabang niya na libo. Ito Gadon, tignan mo to. Tignan mo to. Yan. Ayan Live Visayas Proclamation Rally. President Bongbong Marcos. 59.8 thousand views. Proclamation Rally for the 2025 Duterte Senatorial Candidates. 1.5 million live viewers. Hoy Gadon, nakikita mo yan? Nabubuhay ka ba nung kopong-kopong? Hindi mo ba alam na may Facebook na ngayon, may YouTube na, may Instagram na, may TikTok na, may live na? Bobo talaga to. Tignan mo yung live. Kung ilan yung mga nanonood sa alyansa, wala. Tignan mo yung live na nanonood sa Pangulong Duterte. Hinihintay siyang magsalita. Million. Hindi libo. Tanga. Hindi ka tanga. Pakitanggal po yung tanga sa record in aid of the legislation. Namo. anak ka ng Di po ba mga reaksyon? Mantakin yung si Gadon. Nagsasalita na naman. Ipadisbar mo nga to. Tatawagan ko siya Asa yung telepono ko? Asa yung telepono ko? Hello? Ito po si Reaction TVPH. Ito po ba yung disbar? Ito ba yung disbar? Pa-order nga po ng tequila sunrise. Opo. Isa lang, isang tequila, tsaka isang whiskey in the rock. Hindi the rock, hindi yung kinakain ng baboy. Yung whiskey, lagyan mo ng yellow. Whiskey in the rock ang tawag doon. Bilisan mo. Thank you, this bar. Kala ni Gadon, natakot siya. Tinawagan ko na naman yung this bar. Yung this bar po kasi na yun, pangalan ng bar doon sa tabi namin.
Namo. Pangalan niya Disbar. Dinedicate po ang bar na yun para lamang kay Gadon. Di ba? In the memories of Attorney Larry Gadon. Ngayon, Disbar Lawyer Gadon, pambansang bobo ng Pilipinas. Anak ka ng Mantakin mo yan, Gadon. Tuloy natin, pakinggan po natin ha. Kahit na walang mga saysay sinasabi ng taong to, pakinggan natin. Kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwedeng iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas, o kaya si Binay, o kaya si Grace po. No choice. Oy, Gadon! Bakit ngayon si Marojas, si Binay, si Grace po, bakit kaut-utan dila nila sa Malacanang? Bakit kaut-utan dila? Ay, ito po, may papakita po ko yung picture sa inyo, ha. Ang inayupak na to. Ito, pakita ko sa iyo. Gadon, pati tignan mo to. Maayos ka, Gadon, ha. Padidisbar kita ulit. Walang yaka. May utak ka pa ba? Tanong lang yan. Bobo ka ba? Bobo ka, alam ko. May utak ka ba? Kahit konti lang, meron pa natitira. Ayan o, Team Suka. Team Sinusuka. O, Walastik ayan o. Si Kiko Pangilinan at si Sharon Buneta. Team Kain Suka, putangin na. Yan ang sinasabi natin dito. Sila po ang Team Kain Suka. O, di ba, yan ang sinusuka. Nagsuka. Yung mga pinklawan dilaw, ang kinain yung suka. Putangin na. Mga walang prinsipyo. Mga walang iyang prinsipyo kayo. Wala kayong prinsipyo, mga inayupa kayo, mga inutil kayo, mga salot sa lipunan. Wala kayong prinsipyo. Di po ba mga reaksyon? Yung mga ganyan, sinasabi nyo, Marcelo, dictatorship, mga putang na ngayon, nag-uututan dila sila sa Malacanang, mga inayupak. Oh, di ba, mga animal, oh. Laklakin nyo yung suka nyo. Gago, pag nganan to. Talagang no choice. Kaya napilitan lang kami iboto si Duterte. Pero hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay Hindi, 2016 muna! 2016 muna! No. Kung talaga may boto yung si Bobong Marcos, ba natalo siya kay yung si Lugaw, Lenny. Tapos ngayon 2022, malaki ang issue na nagdandaya si Bobong Marcos. Ako nakwenta ko may posibilidad po ng daya. Kasi 31 million tapos 32 si Madam Inday Sara. Si Madam Inday Sara, ibig nyo ba sabihin doon sa Lenny Sara, maraming nagboto kay Lenny tsaka kay Sara. Isko Sara, marami. Pampilo Sara. Halos lahat ng mga bumotong Vice President Sara Duterte lang. Ibig mo ba sabihin ka doon 1 milyon lang ang pagitan ni Sara Duterte tsaka ni Bobong Marcos? Hindi, dinikit talaga nila yun. Sinadya nilang idikit yun. Tapos si Lenny Robredo, 14 million lang ang boto niya. Diba? Tapos si Kiko Pangilinan, 9 million. Saan yung 5 million ni Kiko? Sinong binoto nilang Vice President? Diba? Pa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Lenny. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Davao kasi alam niya
Alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na ang sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka na ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niya. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na maka3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, nako, yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club, Kiwanis, Lions Club, o PTA, na ganyan lang. Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Kayo, 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan! Hindi na yan pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga